Spooky Dolls, good evening. Okay, so simulan natin ang pagbukas ng advent calendar natin para sa araw na 'to. So ngayon yung ikawalo ng ating 31 days ng kwentong katatakutan sa Pasko. Buksan natin 'tong number 8 at ano namang shape ito. Ano 'yan? Saan makukakagat? 'Yan. Okay. Ano kayang shape niya? Okay, gingerbread. Yan may Pasko. Kahapon yung horseshoe. Ano kaya yan? But anyway, kainin na natin kaagad. Alright, Spooky Dolls, so let's go ahead and read ang ating pong story para sa gabing ito. So ito po yung ating pong ikawalong araw sa 31 days ng kwentong katatakutan sa Pasko. Umpisahan na natin since medyo mahaba itong story na ito. So tatawagin natin itong story na ito ng kakaibang eksperyensya sa hotel. 2015, Vegan. Bago magjowa pa lang kami that time ng mister ko na ngayon. At dahil both kaming mahilig mag-travel at dahil alam ni Jowa na mahilig ako sa mga vintage, inaya niya akong mag-vegan. So from Cubao, nag-bus lang kami. Partas, going to vegan ng mga 5 p.m. Dumating kami ng halos midnight na. Kasi biglaan na din yung plano namin. Hindi kami nakapag-book tuloy ng hotel. So nagtanong-tanong na lang kami doon sa mga nakaparadang tricycle drivers kung may alam ba silang hotel na malapit lang sa may Heritage City. May nag-offer naman kaya sumakay na kami. Habang papunta kami doon, napansin naming wala nang nakikitang mga taong naglalakad sa paligid at that time, tapos sobrang tahimik na ng lugar. I felt happy kasi malayong malayo sa ingay ng Maynila. Siguro, mga 15 minutes din yung biyahe papuntang hotel. Ang pinakauna kong napansin ay yung curved wooden gate na maliit. Mas matangkad pa yata ako. Tapos halos puro brick wall ang labas ng hotel, kaya talagang hindi mo makikita yung loob. Kinatok ng tricycle driver yung gate at maya-maya, pinagbuksan kami ng guard. Nagising pa nga namin yata si kuya. Pinapasok niya kami sa loob at doon ko lang nakita na malawak pala yung hotel. Umalis na din kagad si kuyang driver. Naghintay pa kami ng mga ilang minuto kasi tatawagin pa daw nung guard yung receptionist. Napansin ko lang na ang daming estatong mga cupids na nakatambak sa may entrance. Mga angels din na ang statwa. May mga bisikleta. Amuse na amuse ako noon kasi noon pa man, mahilig na talaga ako sa mga vintage. Ang lawak talaga ng lawn nila pero hindi namin yun masyadong makita kasi nga sobrang madilim. Yung ilaw lang kasi nila ay nagmumula lang dun sa concierge which is nasa tabi lang namin. Maya-maya, dumating na nga yung receptionist na halatang bagong gising. So nag-fill out na si Jowa nung time na yon at binigyan na kami ng susi para sa room namin. Pagkapasok, pinakaunang napansin talaga namin ay yung isang malaking banga na katabi ng isang kama sa gilid ng CR. At since super laki niya, na pwede siguro akong matulog sa loob ng bangang iyon. Pagkalapag ng mga gamit namin, nilapitan ko kaagad yung banga tapos nakita ko na may nakatabon palang parang plywood pero hindi ko maiangat kasi sobrang bigat na parang may halong semento. Nagbiroan pa nga kaming dalawa kasi sabi ni Jowa baka mamaya daw biglang may lumabas doon na babae habang tulog kami. Ang creepy lang talaga. Bakit kaya may banga doon? Meron TV sa loob pero wala namang signal. Since dalawang maghihiwalay yung bed, pinagtabi na lang namin dalawa. Medyo nilayo na lang din namin dun sa banga. Maya-maya, nag-half bath na ako. Tingnan ko yung orasan. 1:30 something na. Iniisip ko pa nga noon kung maghahapat pa ba ako o kung wag na lang. Nanaig yung pagiging maarte ko, kaya yun, nag-half bath pa rin yung ate mo girl. Habang nasa CR, iba na yung pakiramdam ko. Usually matagal akong maligo pero nung time na yun, siguro nasa 15 minutes lang, tapos na ako. Siguro dala na rin siguro ng pagod sa biyahe, kaya hindi na ako masyadong nagilod. Bawal ang smoking sa loob kaya paglabas ko galing CR, wala si Jowa.
Wala din palang signal sa loob ng kwarto. Iti-text ko si Sana yung mama ko that time. So ayun, mga bandang 2:30, natulog na kami. Then I remember na bigla akong nagising. Yung parang half asleep, half awake, pero aware ako na gising ako. Gising din yung diwa ko. Tinignan ko pa nga si jowa ko beside me. And then tinignan ko yung nasa harapan ko. Up until now, hindi ko mari sa memory ko yung nakita ko that time. At the foot of our bed, sobrang liwanag. Nakahiga pa rin ako. May nakita akong mga babae nakaupo sa gilid ng kalsada. Nagtitinda ng mga gulay. Yung mga damit nila ay yung parang sinuunang mga damit ng mga babae noon. Meron din mga kalesa. May mga bata naglalaro ng habulan. Color khaki ang kanilang mga shorts. May mga dumadaan din sa harapan namin. Casual na naglalakad lang. Tapos I remember, tinignan ko pa kung saan sila pupunta. Nawawala din sila sa may banga. I'm having goosebumps habang sinusulat ko ito. Naalala ko pa, di naman ako nakaramdam ng takot or anything noong mga panahon na iyon. Para lang ako nanonood ng movie. Dilingin ko ulit si jowa, tapos nakita kong tinitingnan niya din yung nasa harapan namin. Nakahiga lang din siya. Ewan, pero parang antok na antok ako hanggang sa nakapikit na ako ng kaunti. Napabalikwas ako nung naramdaman kong gumagalaw si jowa. Nakita ko siya nagpupumiglas pero nakapikit. Niyugyug ko talaga siya at paulit-ulit kong tinawag ang kanyang pangalan. Pagkamulat ng mga mata niya, agad siyang napatayo tapos tanong sa akin, "Nakita mo ba yun?" Sabi ko, "Alin? Yung parang palengke?" Sabi niya, "May mga kabayo." Tapos sabi ko naman, "May mga batang naglalakad, babe." Sabi ulit ni jowa, "Mga naka-white na shirt at saka brown shorts?" Tumango ako. "May babae sa gitna natin. Nakita mo ba?" Tanong ulit ni jowa sa akin. Sabi ko, wala naman ako nakitang babae na katabi namin. Sabi niya sa akin, dinadaganan daw siya nung babae. Tumatawa daw. Sinasakal siya. Tapos may kabayo daw sa tabi namin. Napatingin pareho kami sa wall clock at nakita namin na 3 AM na pala. Natulog na lang kami ulit pero nakabukas na yung mga ilaw. Kinaumagahan, maaga akong ginising ni jowa. Sabi niya, hindi daw siya nakatulog ng husto at gusto na daw niyang lumipat ng ibang hotel. So yun nga, nag-check out na lang kami. Yung sinakyan namin tricycle, nag-offer din siya na siya na lang daw yung kunin namin na tour guide. Okay naman sa amin since wala pa naman kaming nakukuhang magtutour sa amin. So we went about our day. Marami-rami rin kami napuntahang mga tourist spots and by noontime, doon na kami sa church. Nakalimutan ko yung name ng church and yung place, basta ito yung may parang bell tower. So habang nag-i-snacks kami sa labas ng buko juice at saka fishball, napag-usapan namin ni jowa yung mga naganap last night. Nagtinginan yung mga nakaparadang tricycle drivers doon. Nagtanong yung driver kung bakit nga daw pala kami doon nag-check-in. Sinagot din namin na doon lang kami kasi dinala ng driver na nasakyan namin kagabi. Kasi yun daw yung pinakamalapit. Kaya siguro kayo dinala doon sir para ma-experience niyo yung vegan. Nagtinginan kami ni jowa. Ano po yung kuya? Tanong ko sa kanya. Kasi ma'am, yung hotel, yun yung pinakaunang hotel dito sa vegan. Bahay yun dati ma'am ng mga... Minention nila yung isang family name pero nakalimutan ko na. Tapos kalaunan, ginawa nilang hotel. Lahat po kasi nang nag-i-stay doon talagang pinapakitaan. Gago lang talaga yung driver na yun. Doon pa kayo dinala. Natatawang sabi ni Kuya Driver. May nakakaalam po ba sa inyo kung ano po yung pangalan ng hotel? O may same na experience nang sa amin? Kwento nyo naman po sana. Okay, so syempre malamang unless alam niyo po ba kung ano po yung pangalan po nung hotel na yon? Okay. But anyway, okay, ang masasabi ko lang dun ay mabuti naman at yun lang yung naranasan nila at wala namang nangyaring masama sa kanila, like hindi naman sila sinapian o namatay na talaga sila dun, di ba?
Grabe naman na yun na yung first and last nilang visit dun sa vegan. Pero ako gusto ko rin nga ma-experience na makapunta dun sa vegan someday. Like, gusto ko rin makapag-travel din naman. Parang gusto ko munang unahin yung makapag-travel dito sa Pilipinas bago magpunta sa ibang bansa. If ever man mangyari yun. So, sana fingers crossed. Pero ayun, pero kung guys, gusto ko talaga ma-experience din yan. Yung para bang haunted na hotel. At least yan, siguro doon ko ma-experience yung sinasabi kong haunted house na at least hindi naman ako mag-i-stay doon permanently. Parang ano lang, mag-i-stay ka lang doon ng temporarily. And then yun na, may experience ka na parang kakaiba. Hopefully hindi naman yung tipong parang scarred ka na for life na tipong hindi ka na makakatulog, mabaliw-baliw ka. Wag naman sana umabot sa ganun. Pero gusto ko maka-experience din talaga. Pero kayo guys, alam nyo ba yung tinutukoy niya, yung mga nakarating na ng vegan? Okay, yung mga nakapunta na doon sa lugar na yun? Kung may idea ba kayo kung saan itong tinutukoy nila na hotel? Yung pinakaunang hotel sa vegan. Okay, and then ano kaya yung nakita nila doon na akala ko naman may malaking parte itong bangang ito. Akala ko may halimaw sa banga. May halimaw dun sa, may parang halimaw dun sa loob ng bangang yun. Pero ang weird na may parang hotel room, may banga sa loob. Pero baka decor lang, ganyan. But anyway guys, I hope na nag-enjoy po kayo sa story po natin para sa gabing ito. So kita-kits po tayo ulit bukas. So ika-siyam na araw na po ng ating 31 days ng kwentong katatakutan dito sa Pasko. Dito sa kwentong Aswang at Kababalaghan. So ayun po, God bless guys. So Merry Christmas po ulit. I hope na nag-enjoy po kayo. Take care, bye-bye. Ang ganda ko, di ba?